Wow, grabe po, ano? Bigyan nga po natin ng malakas na palakpak ulit si Lord. Purihin ka, dakilain ka, napakabuti mo. Patuloy ka, Panginoon, na gumagawa at kumikilos sa aming mga buhay. Amen. Hallelujah. So, isa pong mapagpalang umaga, mga minamahal na kapatid. Again, we are all blessed. Ano po, hindi lang po sa ginagawa ng ng Diyos, sa mga kapatiran po natin. Of course, may kanya-kanya po tayong iba't ibang mga patutuo, iba't ibang kwento sa buhay. Hindi ako naniniwala na ang Diyos na lumikha sa iyo at sa akin ay hindi siya magparanas. Amen? Siya po ay patuloy na nagpaparanas. Sabi mo kasi yung katabi, pansinin mo lang. Ayan, hindi mo kasi minsan napapansin. Minsan, yun nga, abala na ho tayo masyado sa mundo. Abala na ho tayo sa ating ginagawa patungkol sa ating sarili. Kaya tuloy, ang dami nating namimiss. No? Kaya minsan, mas nangingibabaw yung pagrereklamo kaysa sa pagpapasalamat. Kung tutignan mo lang talaga naman, mas marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Amen! Amen! Alam niyo po, kung binabayaran lang ang buhay, mamumulubi ka kasi bawat araw binibigyan tayo ng Diyos ng buhay. Pero salamat sa Panginoon, libre ang buhay na binibigay ng Diyos. Napakalaking bagay at walang katulad na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Praise God! Amen! Okay, sabihin mo sa iyong katabi, libre ang buhay. Ayan, bigay ni Lord yan. Kaya kailangan, ang buhay mong yan, wala pong ibang pinakamaganda na dapat mong paglagyan, paglagakan, kundi sa kamay ng Diyos. Hallelujah! Amen? Hallelujah. So, alam niyo po, nakaka-bless po talaga, no? Kaya, bago po ako magpatuloy, I'm so excited na magkaroon po tayo ulit ng isang napaka-precious na nilalang na makasama. First time na makasama. Ayan po si Ate Fatima, no? Fatima, ayan. Pat na lang. Pamela, sorry. Okay, si Ate Pamela, ayan. Pamangkin niyo po. Apo po ni Ate Lisa, Sister Lisa. Ayan, kahapon po nasa Bible study po tayo sa kanilang tahanan. At we are so blessed. Lagi po kami nagkukwentuhan pa uwi. Baga, kaming mag-asawa at mga kasama po natin, mga kapatid. Na sobrang we are so blessed na talagang sa Bible study po natin sa inyo, ang dami talaga kayong nai-invite. And of course, maliban doon, binibless pa nila tayo sa pagkaing pisikal. Oo, kaya sabi ko, ang atin lang kako, ma-share yung Word of God. Pero alam niyo po, Sister Lisa ay nagtatanim. Amen? Nagtatanim sa kaharian ng Diyos. At naniniwala po tayo, I declare na may mas malaking breakthrough na paparating. Hindi man ito parang kapalit doon sa nangyari po sa inyo, pero ang Diyos mabuti, marunong. Okay, gusto ko pong i-declare po sa inyo na ang Diyos alam niya ang kanyang ginagawa. Sa kabila po ng mga nakaraan nangyari po sa inyo, lagi mong iisipin, Lord, alam mo ang iyong ginagawa sa buhay ko. Hindi pwedeng mag-fail si Lord sa buhay ng bawat isa. Ang tao nag-fail pero si God hindi. Amen? Okay, so never na mag-fail si Lord sa plano niya sa buhay mo. For I know the plan I have for you, plan to prosper you, not to harm you. Okay? Pero sometimes si Lord, inaalaw niya yung failures. Inaalaw po niya yung failures. Mamaya makikita po natin yan. So to God be the glory. Welcome po sa bawat isa. Nakakatuwa yung awitin na pagsamba natin pong inawit. Talagang patunay po na ang Diyos ay kumikilo sa buhay ng mag-asawa, Kuya Jonathan at si Ate Jovi. Sa lahat po ng nag-testimony, purihin po ang Panginoon, kakaiba ang kilos ng Diyos sa inyong mga buhay. Sabi mo sa iyong katabi, pasunod ka na. Okay, susunod na, no? Okay? So, alam niyo po, yung testimonies, alam niyo po yung testimonies, o testimony, ang ibig sabihin po nun, to do it again. Testimony means to do it again. So, kung may mga nag-testimonies po yan, halimbawa, nag-testimonies, when it comes po dun sa new blessing, new baby na binigay sa kanila ng Panginoon, nagmo-multiply yon. Uulitin yon ni Lord. Hindi man sa aspeto ng physical, okay, pero sa spiritual. Okay? Kasi ang ibig sabihin ng testimony, to do it again. Hello? Nagpatutuo ka, kasi nga, binigyan ka ni Lord, naipunan ka, so i-release mo yon para yung mga iba makinabang. Higit sa lahat, ang Diyos maparangalan. Tama po. And then yun, nung narinig ng iba, yung patutuo ng isang kapatid na ginawa ng Diyos, nagkaroon siya ng faith. Lord, ako na ang pasunod. Gagawin mo rin sa akin yon. Amen? So ang Diyos tapat. Ano po? Amen? Ang Diyos po ay tapat.
Alam niyo po, ang katarungan ng Diyos, gusto ko lang magkaroon po tayo ng ulit, isang parang bago po tayo tumuloy. Ito po yung ating last na series ng ating pong topic na Be Consistent. At napaka-bless po tayo dahil alam po natin at lubos na lumawak yung ating pangunawa na ikaw at ako ay kailangan magpatuloy, maging consistent sa anuman ang pinasimulan sa iyo ng Diyos. Amen? Tandaan mo sa buhay mo, hindi ikaw ang nagpasimula, hindi ako nagpasimula, ang Diyos po nagpasimula. Amen? Ang sabi po ng Pilipos chapter 1 verse 6, ang sabi doon, ang magagandang bagay o mabubuting bagay na pinasimulan sa inyo ng Diyos. May kausap po ako. Okay. Ang mabubuting bagay o magagandang bagay na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin. Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng Kanyang muling pagbabalik. Kaya gusto ng Diyos yung pinasimulan niya sa iyo at sa akin ay patuloy na ipagpatuloy mo, maging consistent ka. Especially yung relasyon mo sa Diyos. Mawala na ang lahat, wag lang yung relasyon mo sa Diyos. Dahil ang relasyon mo sa Diyos at relasyon ko sa Diyos, yun lang ang relasyon na mananatili. Okay? Hindi ko sinasabing wag mong pahalagaan ang relasyon mo sa iyong kapatid, sa iyong asawa, hindi po. Pero higit na pahalagaan mo ang relasyon mo sa Diyos. Amen. Okay. Ako po ay na-bless sa isang worship na kung saan inawit po natin yung katarungan ng Diyos. Minsan kasi parang ang nangyari, kinonsinte, yung mga ibang tao, kaisipan, iba-iba ang isip ng tao, iba-iba paniniwala ng tao. Pero minsan ang kaisipan ng tao ganito. Parang hindi makatarungan yung ginawa ng Diyos na pagliligtas sa atin. Kasi parang ang nangyari ay parang paano ko ba i-explain yon? Parang gumawa lang ng kwento. Ganun ang mag-isip ang mga ibang tao. Sa iba naman yon, pero sana sa atin hindi po. Alam ko namang hindi. No? Pero alam niyo po, yung katarungan ng Diyos nahayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, ang Diyos ay tapat kasi nakita po natin na kung ano yung sinabi niya, gagawin niya. Kahit man napakahirap sa Kanya o nagbibigay ito ng pighati sa Kanya, kung ano yung sinabi niya, gagawin niya. Hello? Ano po yun? Kasi ayon sa Kanyang banal na kasulatan, ayon sa salita ng Diyos, na ang bawat taong nagkasala ay dapat hatulan ng kamatayan. Hello? Ang bawat tao, yun po yung motto, kumbaga, ng Old Testament time. Sino po ba sa inyo ang dumanas po ng high school tapos may mga motto tayo, di ba? Di ba? May ganun, di ba? Sa Islam book may mga ganyan po dati, So, my favorite motto, ganyan. So, di ba, bingi, wag lang bulag, yung mga ganun. May mga ganong motto tayo. Pero ang motto ng Old Testament time, ang bawat kaluluwang nagkasala ay dapat mamatay. Sino po nagsabi noon? Ang Diyos po noon. Okay? Lahat tayo nagkasala. Kaya lahat tayo mamamatay. Pero yung justice at katarungan ng Diyos para ikaw at ako ay hindi na makaranas ng pangalawang kamatayan. Yung katarungan ng Diyos na kung saan yung salita niya na sinabi, bawat kaluluwang nagkasala dapat mamatay. Na-meet po yun nung binigay niya ang kanyang anak na si Jesus. Na siya yung mamatay at tayo ngayon ay mabuhay. Katarungan ng Diyos. Ngayon, kung nais mong maranasan yung justice ng Diyos, hindi yung wrath, hindi yung punishment, hindi yung condemnation, kailangan tanggapin mo yung justice ng Diyos, which is Jesus Christ. Pag di mo tinanggap yon, ang mararanasan mo yung puot ng Diyos. Ang puot ng Diyos, yun po yung impyerno. Ang puot ng Diyos, yan, that's the wrath of God. At walang pwedeng taong magsabing, kaya ko yan. Wala po. Okay? Amen? Alam niyo po, ang tao, may mayabang, matapang, mapagmataas kapag hindi pa nangyayari yung isang bagay. Hello? Pero kapag nandoon na siya, titiklop na siya. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Yun, nakwento ko pa sa Bible study. Kahapon po pag-alis po namin dito sa ating mentoring, after nating mag-meeting mga kapatid, umuwi na po kami. Pagliko namin dito sa may tapat ng Mercury,
Di traffic, nakahinto po kami. No? Nakahinto po kami. Paghinto namin, dahil traffic, maya-maya, may tumunog sa likuran ko, bag. Nako, sabi ko, nabangga na naman. Di bumaba po ako. Pagtingin ko, tricycle. Yung kanyang sidecar. Ngayon, yung tricycle, tinitignan ko lang. Naku, sabi ko, pero galit na galit yung tricycle, hindi sa akin. Galit na galit siya sa taxi driver na nasa Andox. Dahil nagkaroon sila ng gitgitan dito pa lang sa may tapat ng Jollibee, nung pali ko dyan sa stoplight na yan. Ayun, sinisisi ngayon ng tricycle driver, yung taxi driver. Nagmumuran sila, nag-aaway. Nakita nga raw ni Ate Lisa, kaya lang hindi niya kami napansin. Nag-aaway sila, nag-aaway. Okay, sagutan, murahan. Okay. Then, suntukan, bumaba yung and then, bumaba sila, nagharapan sila, naggaganunan muna. Pero hindi naman nagpapang-abot. Pero ako nagpipray lang din sabi ko, hindi ko naman, kasi mayroon ng mga pulis doon at traffic enforcer. So, ang nangyari to, ganito, shortcut ko na lang. Di ang tapang talaga yung tricycle driver kasi may mga hikaw, may mga tato, and hindi naman ako pero parang may manifestation din na parang gumagamit, parang gano'n. Itsura pa lang, hindi naman natin hinahatulan, no? Amen. Hindi naman natin inuhusgahan, pero sa tingin ko lang, okay. Sa aking pamantayan, parang gumagamit siya. Okay, so ang nangyari, di galit na galit pa rin. Pumasok na, naawat ng konti, pumasok yung taxi driver sa kanyang sasakyan. And then maya-maya, nagpapalitan pa rin sila ng salita, na masasama. And then galit na galit pa rin yung kumuha. Kinuha niya dun sa may tricycle niya. Yung ganyang pasahero, bumaba na. Sabi ito sa akin, ito kasing tricycle driver niya, ganyan-ganyan. Pero yun ang sinasabi nila na may problema. Kinuha po niya yung tawag doon, yung mahaba niyang parang kutsilyo. Ang haba, sinugod niya yung taxi driver sa loob ng tapos gaganunin niya. Ito din, sakto naman may pulis kasi tapat lang po nung dito eh. And then, ang nangyari, inaresto yung Okay. And then, sabi ko, bayaran mo na lang yung papagawa ko na lang yan, bayaran mo na lang. And then, yung taxi driver nagreklamo. Sabi ng pulis, kasuhan mo to, sabi niya, kasi parang inattempt ka niya, Okay. And then, maya-maya, di ba, ang tapang-tapang. And then, maya-maya, lumapit na siya. Lumapit na siya sa taxi driver. Maawa ka naman sa akin. Nagmamakaawa na. Sabi, sige na, may anak ako, ganyan-ganyan. Maawa ka naman sa akin. Patawarin mo na ako. Sobrang tapang niya pero nung sabi ng pulis sa kanya, kakasuhan siya, makukulong siya. Ireklamo mo siya. Hindi, bahala ka. Minura pa nga siya ng pulis. Sabi sa kanya, gagawa-gawa ka ng ganyang kasamaan. Tapos sabi kanya. So, ibig sabihin, parang ganun po. Ang tapang ng tao, kapag di pa nangyayari, pagka nandoon na po siya, doon sa sitwasyon, titiklop na siya. Ano po yung punto? Hihintayin mo pa ba, kapatid, na dumating ka sa ganung pagkakataon? Na wala ka ng ibang lalabasan. Ayun, pwede pa siyang lumabas. Ang ginawa ko sa kanya, dahil matapang na rin yung magdidemanda ako, magkakaso ako, sabi nung taxi driver. Ako naman nahabag, nilapitan ko taxi driver. Sabi ko, inakbayan ko Sabi ko ganito. Sabi ko, sir, humihingi na ng tawad yung tao. Patawarin mo na. Kawawa naman. Naiyak pa nga ako kasi. Sabi ko, hindi ko naman sinabing magkakapatid tayo sa Panginoon. Sabi ko, pare-parehas tayong Pilipino. Mag-unawaan tayo, sabi ko. Yung nagawa niya yon, alam mo naman, galit na galit kayo. Pero patawarin mo na. So, awa po ng Panginoon, inatras naman niya yung demanda na awa. Oo, pinatawad niya. So, tuwan-tuwa yung Sige ngayon, ako na. Yung bangas sa likod. Sabi ko kay Mrs. Ilang beses na, alam mo yung kotse po namin, yan, tuwing may yari yan, palagi akong nakahinto. Ewan ko ba, pag nakahintong ganyan, kaya minsan parang karoon ako ng phobia Pagka medyo nakahinto yung sasakyan, parang nagkakaroon ako ng phobia, baka mamaya, bigla-bigla na namang tumunog niyan Okay, nangyari ulit po yan Nangyari ulit, nasa Ortigas po ako. Ano naman yon? Lalamove driver. Magkukwento lang po ako sa inyo Okay lang po. Okay. Lalamove driver, nakahinto rin ako. Singit-singit siya.
Alam niyo po yung tungtungan ng paa ng umaangkas? Matulis yun eh. Doon sa may baba na ganyan. Matulis. So, ayun, sumabit po yun. Sumabit. Nako, biyak na naman yung yung parang, buti hindi tinamaan yung parang reflector na ilaw sa may kabilaan, sa likod. Yan. Pero eksakto na nabiyak po siya. And then, pagbaba ko, sabi ko, bro, nakahinto na nga ako eh. Sabi ko ganun sa kanya. And then, maya-maya, luhod-luhod siya, baw-baw siya na ganun, nag-bless pa siya. Sorry sir, pasensya ka na. Kayo, kapag gayon po ang nangyari o ginawa sa inyo, anong gagawin mo? Patatawarin ko na. Sige, sabi ko, God bless you. Nagulat yung... Tuwan-tuwa. Nagulat. Sabi ng mga nandoon na nagtitinda, buti na lang mabait. Binigyan ko ng tracts. Ito, tawagan mo ako, text mo ako. Hindi na nag-text kasi nga, baka magbago isip ko eh. Na-3-5 ulit ako. So, ganun po talaga ang buhay. Alam niyo po, kahapon sabi ko nga kay Mrs., sakto yung lesson natin eh. Doon sa leadership mentoring, na lahat ng tao, anuman ang ugali, anuman ang karakter, anuman yung ginawa sa'yo, blessing yan. Amen? Bakit naging blessing? Sino pa yung mga nandito kahapon? Okay. Good people give you happiness. Bad people give you lesson. Di ba? Worst people give you experience. Sa akin, sabi ko yung nangyari sa atin kahapon, experience yun. Mayroon akong maikukwento, maisishare. Mayroon kayong mapupulot na lesson. Kung hindi nangyari yun, hindi ko namin na-experience yun. Wala. So, depende lang kasi sa pagtanggap mo bilang tao. Kapag negative kang tao, negative ang lahat. Halos negative lahat ng iisipin mo sa mga nangyayari sa iyo. At madalas nagre-reklamo ka instead na magpasalamat ka. Amen? So yung best people give you memories. Hindi mo malilimutan yung taong talagang napaka-the best para sa iyo. Okay? Sabi mo nga sa iyong katabi, the best ka talaga para sa akin. Yeah. You are the best. Amen? Okay. Di po ba kapag yung mga taong best sa buhay mo, nagkaroon talaga ng impact sa buhay mo, lagi mo silang naaalala. Binavalue mo sila. Binibigyan mo sila ng importansya. Amen? Hallelujah. So, ganun po tayo sa Panginoon. Sabi mo nga sa iyong katabi, napakahalaga mo sa Diyos. Hallelujah. Amen? Pastor, anong patunay? Binigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Alam niyo po ang sabi, sige pa, palakpakan po natin si Lord. Palakpakan po natin. Alam niyo po ang sabi ng Panginoon, sabi ni Lord Jesus, walang makakakuha sa aking buhay. Kusa ko itong ibibigay. Okay? Kaya si Lord Jesus, hindi siya yung tipong pinatay. Kung hindi niya binigay yung buhay niya, hindi siya pwedeng patayin ni naman. Walang makakagawa nun. Pero ang ginawa ni Lord, kusa niyang binigay ang kanyang buhay sa iyo at sa akin. Okay, sabi mo nga sa iyong katabi, kusa mo ring ibigay, isurrender ang buhay mo kay Lord. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Praise God! Hallelujah! Nakakatuwa po, ano? So, sige po, tuloy na po tayo, no? Baka... Okay, so excited po, no? Excited po tayo. Last na po yung ating series, Be Consistent. Ang atin pong subtopic po dito, Build the Life You Were Born For. Naniniwala po ako na ikaw at ako nang pinanganak, mayroon ng plano ang Diyos. Ako po yung naniniwala na ang bawat ipinanganak sa panahon po ng ating Panginoong Yesus. What I mean, ito po ngayon, yung New Testament. Yung New Testament. Kasi Old Testament, wala pang Panginoon eh. Okay? Pero ang tao, doon naman nagkasala. Pero sa panahon ng New Testament, naniniwala po ako na ang bawat taong ipinapanganak, oo, makasalanan. Pero ang disenyo ng Diyos, you are born to reign. Bakit? Bakit yun na yung disenyo ng Diyos? Kasi dumating na po ang Panginoong Jesus. Dahil ina-anticipate talaga ng Diyos. Okay? Kasi si Lord, siya po yung author ng faith. So ang matinding faith talaga ng Panginoon, nung ipinanganak ka, gusto niyang sumampalataya ka. Gusto niyang sumunod ka. Amen? Naniniwala po ba kayo na yun yung faith ng Diyos? Yung faith ng Panginoon? Amen? Yun yung kanyang kalooban talaga. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon sa John chapter 1 verse 13. John chapter 1 verse 12. Sa verse 12 muna, ang sabi doon, na ang sino mang nanalig at sumampalataya sa ating Panginoong Yesus ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng
ng Diyos. Binanggit po sa verse 13 kung paano naging anak ng Diyos. Sabi niya, naging anak kayo ng Diyos hindi dahil sa kalikasan ng tao, hindi dahil sa inyong kagustuhan, hindi dahil sa kung ano-ano. Naging anak kayo ng Diyos dahil ito'y kalooban ng Diyos. Kagustuhan na po niya yon. Kaya ikaw na lang, kailangan talaga kapag ikaw ay nandito at sino mang tao, naniniwala ako, build the life you were born for. I-build mo na lang yan. So, paanong paraan? You need to be consistent. Okay, pag-usapan po natin ulit, yung pong topic po natin na be consistent. And more on, parang ang titignan po natin dito ngayon ay yung relationship mo na sa Panginoon. Parang ito po yung finality po natin. At dito titignan din po natin kung gaano po kahalaga, why consistency matters, bakit napaka-importante. At titignan na rin po natin dito na nais ng Diyos, umbaga, ando doon ka po sa stage na, yes, consistent naman ako, pastor, biyaya ni Lord sa tulong po ng Panginoon. Kasi, alam niyo po ba, na wala namang taong makakapagpatuloy o magiging consistent sa kanyang pagsunod at paglingkod sa Panginoon nang wala po ang tulong ng ating Panginoon. Hindi po natin kaya. Sabi mo sa iyong katabi, hindi natin kaya. Pag wala ang tulong ng Diyos. Okay? Amen? So dito, itutuloy po natin, ang atin pong topic, be consistent. So, gusto ko pong bulayin muna natin itong talatang to, o itong word na ito. We make decisions, but our decisions make us. Okay. Gusto ko pong makita po ng bawat isa na anuman yung plano mo, anuman yung dinidesire mo, anuman yung hindi pa nangyayari, pero mayroon kang gusto talaga. Mayroon kang gusto ko talaga. Napaka-importante na bago dumating yung gusto mo o bago mangyari yung gusto mo, kailangan unang-una, makinig po kayo sa akin, kailangan unang-una nakapag-determine ka na ito ang iyong desisyon. Hello? Hindi yung magdidesisyon ka pa lang kung nandoon ka na. Simple. Bago ka pumunta halimbawa sa impyerno, kailangan nakapag-desisyon ka na dito. Parang ganun eh. Amen? Kung ayaw mo namang pumunta sa impyerno, kailangan magdesisyon ka pa rin dito. Hindi yung, nandito na ako sa impyerno, ayaw kong pumunta dito, doon ka lang nagdesisyon. Hindi na pwede, nandoon ka na eh. Iyon yung ibig po nating sabihin. Kaya po, ang ibig sabihin dito, we make decisions, but our decisions make us. Kung ano yung desisyon mo ngayon, yun ka. Kung ang desisyon mo ngayon tanggapin si Jesus, ano yung magiging ikaw? Magiging anak ka ng Diyos. Kaya bago mangyari ang isang bagay, nangyari muna yung tinatawag nating decision making. Hello? Kaya lang minsan, kadalasan, ayaw nating magdesisyon. At nagdidesisyon man tayo, more on ito pakinabang sa ating sarili. Pansarili. Magdidesisyon man tayo, more on pakinabang ito sa ating mga tinatawag ng mga temporary na bagay, mga achievements na pwede nating makuha habang nandito tayo sa mundo. Naisip mo ba na minsan yung decision mo ba ay saan yan patutungo? Dito lang ba sa mundo? O pang matagalan o pang walang hanggan? Hello? Lagi niyo pong tatandaan, we make decisions, but our decisions make us. Ito po yung outcome kasi. Ang isang tao, bakit nandoon siya sa heaven? Kasi nagdesisyon siyang tanggapin si Lord. Ang isang tao, bakit nandoon siya sa impyerno? Kasi nagdesisyon siyang i-reject si God sa kanyang buhay. Amen. Kaya bago po mangyari yung isang bagay, kailangan mag-determine ka. Assuming, magkakaroon ako ng malaking problema sa inaharap. Pero bago mangyari yon, ano yung gagawin mo? Dapat mayroon ka ng di ba? Dapat lagi kang handa. Okay. Kasi nga itong mundo na ating ginagalawan, even yung buhay, yung buhay na mayroon tayo, yung mga nararanasan ng mga unbeliever, parehas din nating nararanasan. Ang pagkakaiba lang natin, sila walang Diyos, tayo may Diyos. Amen. Pero lahat ng situation na mga nangyayari sa tao, pwedeng mangyari rin sa atin. Hindi tayo exempted. Amen? Kaya minsan isip mo, mga pastor, iniingatan niya ng Panginoon. Minsan marami mga pastor namamatay sa aksidente, sa plane crash. Minsan iisipin mo,
Pero kung titignan mo naman yung mga alagad ng Panginoon, anong klase ang kanilang naging kamatayan? Pugot ulo, pako sa krus, binabalatan ng buhay, pinapakain sa leon. Ano ibig sabihin nun? Sila ba'y kaawa-awa? Hindi po. Ang lahat ng nangyari sa kanilang buhay, even sa panahon ng suffering, nagsuffer sila sa pamamagitan o dahil kay Kristo ay nagbigay ng glory kay Kristo. Yung nangyaring yon sa kanila, hindi isang kahabag-habag at kaawa-awa. Ito ay isang pamamaraan ng pagbibigay karangalan at kaluwalhatian sa Panginoon. Dahil sa kabila ng lahat, nanatili silang consistent, nagpatuloy sila hanggang kamatayan. Kapatid, hindi ka magtatagumpay sa buhay kapag hindi mo sinusuko ang iyong buhay sa Panginoon. Ulitin ko po ulit, hindi ka magtatagumpay sa buhay. Yung alam mong tagumpay, hindi yan tagumpay. Hindi yan tunay na success kapag ka ang isang tao hindi nakasuko, nakasurrender ang kanyang buhay sa Diyos. Amen? Purihin po ang Diyos. Okay, so why consistency matters? Pag-usapan po natin yan. Bakit nga ba mahalaga? Kasi nga, last na po, ending na po ito ng ating series. Kasi 5th Sunday, where there is no consistency, sabi po dito na atin pong nakita, the power of God cannot be revealed. Power is released in the place of consistency. Alam niyo po, ang consistency ay, ito po yung tinatawag po nating bridge. Sino po sa inyo nakakita na ng tulay? Ito po, halimbawa, tulay. Okay? Ito po, tulay. Halimbawa, itong stage na to. So, consistency is a bridge between, ito po yung goal. Ito yung goal mo sa buhay. Ito yung nais mo. Ito yung pangarap mo. Ito yung gusto mong mangyari na maging. Pang-physical man yan, spiritual. Okay? This is the goal. And ito pong consistency, ito po yung bridge. And makikita po natin na ito naman po yung tinatawag nating pinaka-ending na gusto mong makamit. Okay? So, ito pong consistency ay nagiging bridge. Kapag wala yung consistency, hindi ka makakapunta dito sa gusto mo. Hindi ka naging consistent, wala. Wala kang mararating. Wala po tayong mararating. So, makikita po natin, parang dito ay ang Diyos ay nire-release niya yung kanyang kapangyarihan, pinaparanas niya ang kanyang kapangyarihan doon sa mga taong consistent sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pag-ibig, sa kanilang paglilingkod. Hello? Maaring sa bridge na ito na consistency ay wala ka pang nararanasan pero nagpapatuloy ka pa rin at dito mo siya mararanasan. Hello? Amen? Siyempre, ang buhay na walang hanggan, wala po dito sa lupa. Ang buhay na walang hanggan, ang magiging kaganapan ay sa kaharian ng Diyos. Amen? And nangyari, nandun ka at nandun ako because of consistency. Amen? Yung glory or power ni God, nire-release niya in the place of consistency. Kaya napaka-powerful. Sabi po ng iba, consistency is power. Sabi po ng iba, consistency is the key. Susi. Amen? Isang estudyante ka, nag-aaral ka, anong gusto mong marating? Gusto kong marating doktor. Okay? Pero hindi ka naging consistent sa pag-aaral mo, hindi mo mararating ang pagiging doktor. Consistency is the bridge. Upang yung goal o yung pangarap po natin, yung destiny po natin, marating po natin. And alam po natin that our destiny is in heaven. And alam po natin that Jesus is the way, the truth, and the life. Jesus, para bang si Lord Jesus, siya po yung parang nagiging place of consistency natin kasi po siya yung nagiging bridge o tulay. Amen? We are separated from God because of our sin, yung kasalanan po natin. Di po ba kadalasan sa mga tracts na nababasa po natin, ito yung tao, sinner, may gap, malalim na bangin. Di po ba? May nabasa na po kayong tract, may mga tracts tayong gano'n. Sorry. So, may mga tracts po tayong gano'n, di po ba? So, ang nangyari, yung gap na yon ay ang ating Panginoong Jesus, yung cross po niya, yun ang naging way upang ikaw at ako ay makatawid doon sa buhay na walang hanggan, sa kaluwalhatian ng Diyos, sa kaharian ng Diyos. Amen.
Okay, so kailangan po, no, para gusto mo, maaring ikaw at ako ay naghihintay ng breakthrough, gusto mong makaranas ng kapangyarihan ng Panginoon. I just want to encourage you. Gusto ko lang i-encourage ka. Be consistent. Sabi mo kasi katabi, be consistent. Amen. May naghihintay para sa'yo. Okay? Magpatuloy ka lang. Okay? Alam mo po, minsan may mga napapanood po tayo sa Facebook na parang tayo, alam natin yun eh, parang isa pong picture na ang tiyaga niyang minamaso yung isang parang bato, no? O isang matigas na bagay, minamaso niyang ganon, pero huminto na siya. Pero kung titignan mo sa picture, andun na yung kayamanan, malapit na. May nakita po kayo mga ganon, andun na, pero huminto, umayaw na siya. Konti na lang yung kanyang mamasuhin, o titibagin, makikita na niya, makukuha na niya yung kayamanan. Ang problema, hindi siya naging consistent. Hello? Yung tipong alam mong malapit ka na sa finish line, sumuko ka pa. Okay? Kaya po, ibig sabihin po natin kanina, when you make a decision, kailangan tapusin mo. Kaya nga dito pa lang, sa simula pa lang, mag-decide ka na. Hanggat hindi mo pa nararating, mag-decide ka na. Yan yung tinatawag po nating pre-decide. Kailangan mo mag-decide in advance. Okay? Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Nagigets po natin? Okay. So, successful people do consistently what other people do occasionally. Marami pong, ganyan po tayo minsan eh. Gusto niyo pong makakita ng mga taong matatawag na successful? Okay? Naging successful po sila because of consistency. Okay? Saglit lang po. Okay, salamat. Mama. Okay, so naging successful po ang isang tao because of consistency. Kapag ginagawa mo lang isang bagay na may kinalaman ito sa pangarap mo, sa gusto mo, of course, lalong-lalo na sana ang maging dream po ng bawat isa ay nandoon ka sa heaven. Hindi lang yung dream natin dito sa mundo. Amen? Ang masaklap, yung dream natin sa mundo, yun pa yung nagiging hadlang upang hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Yun ang pinakamasaklap. Hello? Hello? So isa po yan sa mga nakikita po natin na susi upang nang sa ganon ay magkaroon po tayo ng tinatawag po nating consistent life that leads us to victory, leads us to power, no? So, yan po, kailangan be consistent. Maraming mga tao, bakit si Manny Pacquiao naging successful sa kanyang boxing career? Consistent siya eh. Yung training, hindi niya ginagawa occasionally. Hindi yung pabagtaw-bagtaw, mas marami yung kanyang pagre-relax, hindi. Mas marami po yung nagtitraining siya. Mas marami yung oras na ginagawa niya na siya yung nagtitraining. Consistent po yung kanyang ginagawa. Hello, may kausap po ako. Minsan sa atin, ang problema, madalas tayo po ay madaling magsawa. Okay? Ulitin natin, successful people do consistently what other people do occasionally. Mga ibang tao, occasionally lang yung paggawa nila. Kaya even sa Pilipino, makita po natin, mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa probinsya, hindi na lang sa probinsya, maging dito sa Maynila. Pero yun mo, magtrabaho ka, construction worker, napakagandang trabaho, marangal na trabaho, nagtrabaho ka. Okay? Pero pagkatapos po ng trabaho mo, hapon inom, wala ka nang sasahurin. Okay? Hindi po ba? Hindi sila nagiging wise doon sa ganon, Okay? So, dito mo makikita. Ang tao makikita po natin na nagiging ganito ka dahil palagi mo itong hindi dahil sa we are not become what we repeatedly do, we become what we do consistently. Okay? Yung paulit-ulit mo lang ginagawa, hindi ka magiging ganon. Pero kung consistent mo itong ginagawa, nagiging ganon ka kung ano ka at kung ano yung gusto mong marating. Amen? Okay? So we are not become what we repeatedly do. We become what we do consistently. Okay?
pinipresent ko lang po yung mga bagay na kung saan sabi natin why consistency matters. Okay? China-challenge ko po ang bawat isa, even me, na kailangan maging consistent. Even po yung mga kapatiran po natin na leaders, kung ano man yung pinapagawa ni Lord sa atin, kailangan consistent. Minsan kahit may mga pagkakataon, tinatamad tayo, consistent pa rin. Kasi sayang yung nasimulan, sayang, sabi natin, even yung mga gastos, sayang yung mga pagod kung hindi natin mararating yung outcome. At hindi natin mararating yung outcome kung walang consistency. Okay? Amen? Okay. So, yan, nakikita po natin patunay na ang isang tao nagiging tunay na Kristiyano kapag nagpapatuloy siyang sumusunod sa Panginoong Hesus. Consistent. Pero kung repeated lang, okay, maganda naman po yan, pero hindi naman consistent. Magkaiba po yung repeated, ulit-ulit, no? Kaysa sa consistent. Ang consistent, umuusad, yung paulit-ulit, stable. Stagnant. Kaya dapat, nung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus, ay, nagpapatuloy ka na dumalo sa gawain ng Panginoon. Nung tumanggap ka sa ating Panginoong Hesus, maliban sa nagpapatuloy ka, nagiging consistent ka, at dahil doon, natututo ka, nai-equip ka. Tulad po sa atin po, sa atin, mayroon po tayong tinatawag na system, na of course, naniniwala tayo galing sa Bible, na ang isang tumanggap sa Panginoong Hesus, ay kailangan, pagkatapos po niyan, dumaan po sa tinatawag nating life class. Life class. Hello? Kasi pang-beginner po yun. Pang-beginner. And then, dahil siya ay natapos na sa life class at consistent siya, susunod ay yung tinatawag po nating School of Leaders or School of Disciples. Consistent po yung equipping. Hello? May kausap po. Okay? Pastor, yun pong paulit-ulit na Sunday, every Sunday, dumadalo. Repeated po yun. Kung hanggang dun lang, paulit-ulit na Sunday na dumadalo, hindi, gusto ko lang po yung challenge po kayo. Amen? Naniniwala po ba kayong gusto ni Lord lumago ka? Gusto ni Lord, alam nyo po, yung mga lumalago, yun po yung pinagpapala. Kasi ang pagbibigay ni Lord ng pagpapala ay nakabase sa kung ano ang iyong abilidad. Kaya nga sa Bible, sabi ng Panginoon sa kanyang kwento, may binigyan ng 5 pilak, may binigyan ng 2, may binigyan ng 1. Binigyan ang bawat isa ayon sa kanilang kakayanan. Hindi ka bibigyan ni Lord ng 5 na hindi mo kayang pangasiwaan. Hindi ka bibigyan ni Lord ng blessing na malaki na hindi mo kayang i-manage. Kasi kapag hindi mo kayang i-manage, instead na blessing sa'yo, sabi ni Lord, makakasira sa'yo. May kausap. Salamat po. So, yun po, mga minamahal na kapatid, binibigay po. Kaya, ibig sabihin, sabi mo sa katabi, lumipat na tayo sa pagiging repeated. Dapat consistent na tayo. Amen. Kaya po, loobin po ni Lord, makapagbukas po ulit tayo ng live class. Batch, na po tayo? Hindi, mag-join po kayo ng live class. Napakagandang experience ang live class. Nagkakalituan na. Ewan ko sa inyo, live class. Direct, Deuteronomy, batch Deuteronomy, batch Genesis, batch Exodus, batch Leviticus, batch Numbers. Tingnan nyo. Nagkakalituan na tuloy, Napakaganda po yung live class. Okay? Huwag maging repeated. Hindi ko pa naman sinasabi. Ito challenge lang po. Every Sunday dumadalo ka, repeated yon. Ang consistent ay dumadalo ka and then may open new beginner, live class, consistent. Join ako dyan. Pagkatapos ng live class, may School of Leaders, equipping, join ako dyan. Consistent. Ano yung purpose nun? Tumibay ang pundasyon, lumalim ang pananampalataya.
Upang nang sa ganon, dumating man yung mga challenges, mga testing sa buhay, hindi ka paglalaruan ng dyablo. Hindi ka madaling bumagsak. Amen? Hallelujah! Kaya minsan, ang problema, ang malaking consequences sa isang taong ayaw lumago, ayaw mag-pursue, ayaw maging consistent, ikaw din ang lugi. Akala mo, panalo ka, hindi po. Minsan isip mo, panalo ako kasi yung time ko supposed to be, kailangan, nasa work na ako, kumikita ako, sayang yung oras eh. Hindi po, lugi ka nun. Amen? Maaring yung kaaway, maaring yung pera hindi mo kaaway, maaring yung oras hindi mo kaaway, pero ang kaaway mong si Satanas, ang kanyang layunin, kaaway natin, ay ano? Magnakaw, pumatay, magwasak. Minsan yun lang nakikita natin, yung mga material na bagay, hindi mo alam. Amen? Na si Satanas, sabi mo sa iyong katabi, si Satanas wala siyang day off. Oh, sino sa inyo ang walang day off, gusto laging pumasok sa joke lang. Huwag niyong tignan yung katabi mo, joke lang, Yes! Ano ibig sabihin si Satanas walang day off? Ibig sabihin, busy lagi. Lagi siyang, nagnanais, araw-araw, minuminuto, na gusto niyang, makakuha ng pagkakataon upang ikaw at ako, nakawan, wasakin, patayin. John chapter 10, verse 10. Naparito ang magnanakaw, sabi ni Lord, siya na. Sabi mo nga si Lord na nagsabi niyan. Amen? Naparito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at ikaw ang target. Ako ang target. Pero paano tayo magtatagumpay? Ang susi, paglalim kay Lord. Amen. Kaya lugi ka pag di ka lumalago. Amen? Ang puno ba kapag hindi lumago, magbubunga? Kayo na may sabi niyan. Kaya kapag ikaw ay lumago, tiyak magbubunga ka. Kapag may bunga ka, hindi ka lugi. Palakpakan natin si Lord. Amen? Huwag repeated, maging consistent. Amen? Huwag repeated, maging consistent. Okay, tingnan po natin Daniel chapter 6 verse 10. Ito na lang po yung mga verse na kinuha ko dito sa Daniel. Okay. So, yun, nakita na po natin. Ano po yung sinabi natin na parang in-explain po natin why consistency matters. Bakit napaka-importante. So, ito po yung mga nakita po natin dyan. Bakit napakahalaga. Okay. So, Daniel chapter 6 verse 10, sabi po dito, kaya ang dalawang kasama niyang tagapamahala at pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang. So, tignan niyo po itong mga kasama po ni Daniel na dalawang ito na may inggit sa kanya, under influence po sila ng dyablo. Ayan, mag-ingat. Sabi mo sa iyong katabi, mag-ingat ka sa iyong katabi. Hindi, Okay. Humanap sila ng maibibintang kay Daniel upang wag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit, wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Sabihin natin tungkulin. Okay. Naniniwala po ba kayo na mayroon kang tungkulin sa Diyos? Yung mga iba wala Wala akong tungkulin. Naalala niyo po last Sunday, yung ating alam niyo po si Lord mayroon siyang reason kung bakit ikaw at ako nilikha. Naalala niyo po yung tatlong yon? Yung purpose ni Lord kung bakit ikaw at nilikha. Si Lord mayroon siyang why o bakit. Okay? Tanungin mo si Lord, Lord, bakit mo ako nilikha? Bibigyan kanya ng tatlong sagot sa Biblia. Unang-una, pinag-aralan natin, unang-una, identity. Identity. Nilikha ka ng Diyos at ako para bigyan ka ng identity. Okay? Amen? Ang identity mo at identity ko, hindi makasalanan. Kaya nga lang, nagkasala tayo, anong naging nature natin? Makasalanan. Alam niyo po yung kwento, dumating si Lord Jesus, tinubos tayo. Binalik tayo sa dati. Kaya yung tinawag po natin last Sunday, nagkaroon tayo ng tinatawag na commission restored. Okay? Yung pangalawa, ang purpose ni Lord, ang why ni Lord, ang bakit ni Lord, bakit kanya ikaw at ako nilikha, relationship. Relationship. Amen? Amen? God created you to have relationship with Him. God created me to have relationship with God. Okay? Kaya ang pinaka matinding trahedya na pwedeng mangyari sa buhay ng tao, makinig,
ang pinaka matinding trahedya na pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao ay yung wala siyang relasyon sa Diyos. Hello? Ang ganong tao, hindi siya namumuhay ayon sa layunin ng Diyos, ayon sa purpose ni Lord. Kasi ang purpose ni Lord, binigyan ka ng identity. Pangalawa, binigyan ka ng ng relationship. Pangatlo, ano yun? Assignment or accountability. Assignment or responsibility. Kaya si Daniel, mayroon siyang tungkulin. Mayroon siyang tungkulin. Mayroon siyang misyon. Okay? Doon sa hari na kung saan sila ay nandoon. Nasakop po sila kasi. Okay? Bago po yun, bigyan ko po kayo ng context. Ang bansang Israel na alipin po ulit ng kalaban. Ito po si Haring Darius ng Medo-Persia. Ayan. So, nakubkob po sila ulit. At ang nangyari po, ang mga hari po kasi during that time ay pumipili rin sila. Halimbawa, sa bansang Pilipinas, ang dami palang matatalino dito, ang dami palang mga lahi mula sa hari. So, nagpuproduce, nag-i-equip sila. Okay? Para may mapakinabang. Nagpuproduce, nag-i-equip sila ng mga susunod din, mga leaders na maglilingkod sa palasyo ng hari. At napili po doon, actually po, 120 po. 120 ito, pero ang napili, isa sa mga napili, si Daniel. And then nakitaan po si Daniel sa kanyang katapatan, lalong-lalo na sa kanyang katalinuhan at karunungan. Of course, ito po ay galing po sa Diyos. No? At nakita po ito ng hari, kaya napili po si Daniel na maging 3 pangunahing leader sa iba't ibang rehiyon ng nasasakupan po ng hari. No? So, nakakahigit po si Daniel sa 3 ito. Okay? Ang kanilang tungkulin ay pangalagaan yung kapakanan ng hari at magbigay ng serbisyo sa sambahayan o sambayanan. Okay? Pero higit sa lahat ay magkaroon ng tinatawag na pakaingatan yung kapakanan ng hari. Kumbaga, sila yung magdidepend sa hari. No? Bago may mga anumang mga sabi nating hindi magagandang negative feedback sa hari. Parang gano'n. Okay, so ayun po. Si Daniel ang napipili ngayon sa 3 ito na maging pangunahin. Nainggit yung dalawa. Kaya nagkaroon po sila ng plano at balak na nag-isip po sila kung ano yung pwede nilang maiparatang. Okay? So, ang masaklap ay wala po silang maiparatang. Alam niyo po, bakit ko po sinabing itong dalawang ito, ay under influence po sila ni Satan kasi si Satan po, alam po natin sa sino po yung mga nag-aral natin sa School of Leaders? Okay, isa po sa kanyang mga pangunahing karakter, si Satan ay accuser. Nag-a-accuse. Accuser of the brethren. Kaya araw at gabi, inaakusahan tayo ng kaaway. Naghahanap siya ng mai-aakusa sa atin. Okay? Kung ikaw lang at ako, ang dami niyang pwedeng i-akusa. Okay? Amen? Kung ikaw lang at ako, maraming pwedeng i-akusa ang kaaway. Kaya nga lang, wala siyang mai-aakusa sa akin at sa iyo. Kasi ang nakikita niya ay hindi ikaw at ako. Ang nakikita niya ay si Jesus na nasa puso mo. Palakpakan mo nga ang Panginoon. Kaya ganyan po kadakila ang magkaroon ng Kristo sa buhay. Amen. Kung ikaw lang, without Christ, ang dami niyang pwedeng sabihin. Madidismaya ka dahil totoo. Pero dahil si Kristo nasa iyo, sabihin man yung mga gustong sabihin ni Satanas sa iyo, nagagamit man siya ng mga tao. Kaya even yung mga alam niyo po, ang pambubuli, wala namang power yan kung hindi mo papatulan. Ayan po yung sabi ko sa aking anak eh. Okay? Minsan, nagkakaroon ng power, no? Nagkakaroon ng power ang bullying kasi nga, yung tao, minsan hindi niya alam, no? Binibigyan niya ng power. Alam niyo po ba na ang tao ang nagbigay ng power kay Satan? Di ba ang tao may power at dominion? Si Satan wala. Ano ba ang sadya ni Satan sa Garden ng Eden? Kuhanin yung power ng tao. Paano niya may sasagawa? Ipagkakasala niya ang tao. Tutuksuhin niya para magkasala.
Kaya nung si Satan pumunta sa Garden ng Eden, hindi siya gumamit ng dahas. Bakit po? Wala siyang power sa tao. Ay, parang wala akong kausap. Wala siyang power sa tao. Hindi siya gumamit ng dahas, hindi siya yung mabagsik na pumunta. Hindi niya pinersa eh. Nilinlang niya, dinaya niya ang tao. Kasi ang tao, mayroon siyang authority and power, dominion na binigay po ng Diyos. Si Adan at Eva. Amen? Kaya nga, alam niyo po ang sabi ng Panginoon, alam niyo po ang sabi ni Satan nung nagkaroon sila ng encounter ni Jesus, ni Lord, nung tinukso. Sabi niya, nakikita mo yan, lahat ng yan? Lahat ng kayamanan sa daigdig? Ibinigay yan sa akin. Hindi niya puwersa si Adan at Eva para ibigay yon. Nung nagdesisyon sila na sundin yung salita ng kaaway, doon nila give up yung power na binigay ng Diyos sa kanila. Kaya hanggat hindi mo pinangahawakan, pinasanampalatayanan ang salita ng Diyos, which is the power of God, amen? Hindi mo mararanasan ang power ni God. Kaya di ba pag inatak ka ng kaaway, may salita ng Diyos na pangahawakan ka? Pero kapag wala kang salita ng Diyos na pangahawakan, maisa sa katuparan ng diablo ang plano niya. Amen. Kaya sabi mo sa katabi, mag-devotion ka, brother, sister. Okay, mag-devotion ka ng Word of God, magbasa ka lagi. Physically, hindi mo nakikita yung labanan. Pero spiritually, deep inside. Kaya nga ang tao, pakinggan niyo po, ang tao mayroong katawan, mayroong kaluluwa, mayroong espiritu. Maaring hindi mo nakikita yung digmaan dito sa katawan, physical. Pero ang digmaan talaga, dahil si Satan, espiritu, ang digmaan ay nasa espiritu ng tao, o kaluluwa ng tao. May kausap po ako? Okay. Kaya, ngunit wala silang makitang dahilan. Sapagkat laging matapat si Daniel. Okay. So, anong ginawa po niya? Verse 10, nang malaman ni Daniel na niligdaan ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos. Sa isang silid, sa itaas ng kanyang tirahan, sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem, okay? 3 beses niyang ginawa o ginagawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. So nakita po natin dito, consistent si Daniel sa kanyang prayer. 3 times a day. Okay? So, ito, balikan po natin. Yung dalawang nainggit, humanap ng paraan para, wala silang may paparatang eh. Sabi nila, nag-uusap sila, ito, pwede nating may paratang to. Alam nila na si Daniel devoted siya kay Yahweh, sa kanyang Diyos. So, okay, alam ko na, sabi nung isa, parang ganun po, lumapit tayo, punta tayo kay Haring Dario, sabihin natin. Ano sasabihin natin? Hindi, syempre, devoted siya sa kanyang Diyos eh. Sabihin natin sa hari, na sabihin natin na sa loob ng 30 days, walang sino mang taong mananalangin sa kanyang Diyos at maging sa tao. Aba, napakaganda sa pandinig ni Haring Dario. Aba, okay yan ah. Sige, pwede. At humirit pa yung dalawa. Mahal na hari, okay lang ba kapag may taong gumawa niyan, ang magiging parusa, ilalagay po natin sa yungib ng leon. Aba, mas lalong maganda yan. Para nang sa ganon, yung nilagdaan ko, parang ganon, nagdanarrate na lang po ako, yung nilagdaan ko na kasunduan o batas, ay dapat sundin ng mga tao. Hello? Ito na po yung nangyari. Nung nilagdaan na po ng hari yung mungkahi ng 2 pinuno na kasama ni Daniel, pangatlo po siya, at si Daniel ang napipisil ng hari, may maganda siyang plano na siya ang gagawing pinaka-head, no? Sa lahat. Okay? So ganito po, nung nilagdaan po yan, anong ginawa? Nalaman po ni Daniel yan, na walang mananalangin 30 days. Nalaman din niya na kapag nanalangin at sumuway sa utos ng hari, idalagay po sa yungib ng leon. Pero anong ginawa niya? Nanalangin pa rin. Consistent si Daniel. Amen. Ako'y naniniwala na yan ang gustong i-build ni Lord ng mga leaders sa panahong ito.
Dahil tumitindi ng tumitindi ang sitwasyon ng mundo, pasama ng pasama ang tao. Kailangan ng mga leaders, mga Christian leaders na patuloy na consistent, patuloy na kagaya ni Daniel na maging tapat, hindi masisilaw sa pera, hindi masisilaw sa kasikatan, hindi masisilaw sa katanyagan. Hello? Amen. So anong 3 beses pa rin siyang nananalangin. Okay? So, be consistent with your relationship with God. Sabi mo sa katabi, be consistent with your relationship with God. Ano kaya kung gumawa ang ating Pangulo ng Pilipinas na walang mananalangin sa Diyos? Di po ba minsan napapasok yun ng kaaway, even sa mga schools, pinagbabawal, wala nang mananalangin, tinatanggal nila yung prayer sa school. Parang may ganun na dati, Okay? So, ikaw pa ba ay mananalangin kapag ka mayroong, ikaw pa ba ay maglilingkod sa Panginoon kapag ka may mga ganong threat sa buhay? Tandaan po natin yung pagiging consistent po natin, doon nare-reveal yung power ni Lord. Amen? He consistently pursued the heart of God. The heart of God. Amen? Sa kabila noon, para bang siguro, hindi natin alam, wala tayong mabasa ng doon na nag-isip si Daniel. Matindi to Sa yungib ng leon, gutom yung mga leon yun, hindi pinapakain. Kung yung pugon ay pinainit ng 7 beses, maaring itong mga leon sa yungib ay hindi pinakain ng 1 buwan. At kaya nga po, kung babasahin niyo po yung kwento, nung si Daniel inahon, wala man lang galos. Pero yung mga nagparatang nung hinulog, hindi pa nakakababa, nandoon pa lang sa bunganga, sinakmal na sila. Pinagpiestahan na sila. Gutom yung mga leon. Pero nung si Daniel lang nandoon, tinakpan ni Lord ang bunganga ng leon. Hello? Amen? Hallelujah. So consistent si Daniel. So, anong nangyari kay Daniel? His faith wasn't built in the battle. Hindi na-develop yung faith ni Daniel nung nandoon siya sa yungib ng leon, kahalubilo yung mga leon. Na-develop, na-establish yung pananampalataya ng Daniel nung patuloy siyang lumuluhod at nananalangin sa Panginoon consistently. Amen! Yung prayer mo pag na-establish kay Lord, yung devotion mo pag na-establish kay Lord, yung worship mo pag na-establish kay Lord, yung araw-araw na ikaw ay nagbabasa, linggo-linggo, at dumadalo ka sa gawain ng Panginoon, dyan po nai-establish yung pananampalataya mo. Kaya pagdating ng mga pagsubok at labanan, pag nandoon ka na, mananaig ka, titindig ka, papalakpakan ka ng mga anghel ng Diyos dahil yung pananampalatayang meron ka ay na kay Kristo. Amen. Yun po yung nakita ko yung pananampalataya na mayroon kay Daniel, hindi po yun nahubog at na-build. Hindi po instant na nangyari nung nandoon siya sa yungib ng leon. Yung patuloy niyang pagluhod sa Panginoon, pananalangin, nagbabasa ng Bible, nagme-meditate, yun po yun. Ay, kausap po ako. Kaya sabi mo sa katabi, hindi mo napapansin. Yung consistent na devotion mo, kahit araw-araw may pagsubo, nagtatagumpay ka. Hindi napapansin. Amen! Ano na lang kaya kung wala kang devotion kay Lord? Ano na lang kaya kung wala kang prayer kay Lord? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Andyan pa po ba kayo? Okay. How do we grow in our consistency? Kuha tayo ng lesson kay Daniel. Paano tayo? Paglago na to, no? Okay. Sabi mo kasi katabi, paglago na to. Okay. Consistent ka ngayon. Gusto pa ni Lord lumago yung consistency sa buhay mo. Okay. Tignan po natin dito. Alamin mo ang iyong bakit. Napakasimple yan, no? Alamin mo yung bakit. Para ikaw ay lumago, para ikaw ay maging consistent, alamin mo yung bakit. Alamin mo ang iyong bakit. Simpleng tanong, bakit ka pumupunta sa church tuwing Sunday? Alamin mo ang iyong bakit.
Pastor, pumunta ako sa church kasi yung crush ko ando doon eh. Hindi ka magiging consistent. Kasi kapag wala na yung crush mo doon, hindi ka na pupunta sa church. Hello? Hello, hello, hello. Bakit ka nandoon sa ministry? Bakit ka nandiyan sa ministry? Alamin mo yung bakit mo. Alamin mo yung tunay na purpose at dahilan. Kapag hindi mo yan alam, yun po yung sinasabi ko po natin. Ako po, sabi ko kay Lord, bakit ako naging pastor? Bakit tinawag mo akong maging pastor? Para magpasikat? Para kapag masarap magsalita sa harap ng maraming tao? Hindi yan ang bakit. Kapag ganun lang po yung aking bakit, hindi ako makagiging consistent. E paano? Naalala ko kay Kuya Jonathan Sagi, ewan ko, tandaan mo pa. Kuya Jonathan, maaring dumating yung pagkakataon na kahit 2, 3 o 5 na lang tayo, patuloy pa rin tayo. Amen? Kasi lagi kong sinasabi, naging pastor ako hindi dahil sa tao. Naging pastor ako dahil kay Jesus. Kaya ang aking pagiging pastor ay hindi nakasalalay sa dami ng tao. Ang pagiging pastor po natin ay hindi upang ma-please yung tao. Hindi ako magiging consistent. Kasi kapag ganun po yung aking bakit, hindi, anuhin lang ako ng mga tao, give up na ako, ayaw ko na. Hello, may kausap? So, ang dami po niyan. Okay? Binata ka, dalaga ka, bakit ka mag-aasawa? Bakit? Pastor, gusto kong ma-experience magkaroon ng anak. Okay? Amen? Minsan, iba't iba. Pwede. Yun naman po, Ayan, salamat kay Kuya Jonathan, Ate Joby. Pero, magkakaroon ka lang ba o gusto mo lang bang mag-asawa dahil para magkaroon ng anak? Paano kung hindi kayo magkaroon ng anak? Hindi tayo bagay. Hindi naman tayo, di po ba? Parang ang dami mo nang pwedeng alamin mo yung bakit mo. Kasi kung natumbukan mo kung ano yung bakit, ikaw, ganito na lang, bakit ka nilikha ng Diyos? Kung sasabihin mo, nilikha ako ng Diyos para i-enjoy ang buhay. Siyempre, hindi ka magiging consistent. Hindi mo matutumbukan yung tunay na purpose ng Panginoon. Okay? Sino sa inyo gustong yumaman? Pakitaas ang kamay. Ako lang? Sino sa inyo? Okay. Hindi ko sabing amen. Taas ang kamay. Gustong yumaman. Salamat sa mga gustong yumaman. Sa pangalan ni Jesus, yayaman kayo. Yayaman tayo. Amen. Pero ang totoo, mayaman ka na. So, mayaman ka na talaga. Okay. Sa spiritual, mayaman ka na. Pero minsan sa financial, medyo sakto lang. Okay. Pero alam niyo po kung bakit kasi. Ito, bakit punta natin? Tanong, bakit gusto mong yumaman? Pastor, gusto kong yumaman kasi nung mahirap ako, yung mga umaapi sa akin, gusto kong ipamukha sa kanila. Hindi yan ang bakit. Mali yung bakit mo. Hello? Hello, may kausap? Alamin mo yung bakit. Kapag tama yung dahilan, tama yung bakit at reason ng buhay mo, makakapagpatuloy ka sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise God. Praise the Lord. Why Daniel pray consistently? Sumobra. Ito, tignan natin si Daniel. Bakit bumabalik? Wala na talo yung suspense. Ayaw mapindot. Balik mo yung kuya. Hindi, yung isa pa. Bakit si Daniel naging consistent? Why Daniel being consistent sa kanyang prayer? Tingnan po natin. Okay. Hindi naka. Wala. Hindi, nakita ko na kanina. Yung point na baka alamin mo yung bakit. Doon sa baba, yan na po yung next. Yan na yung next. Okay. Hindi mapindot. Sige. So, nakita ko po yun, tignan po natin si Daniel. Bakit naging consistent yung prayer niya sa kabila ng mayroong batas
At pagka ito ay hindi nagawa, hindi niya nasunod, may threat. Okay? Kamatayan ang kapalit. Nakukuha niyo po yan? Nagigets niyo po? Pero bakit sa kabila nun, consistent pa rin yung kanyang prayer? Alam niyo po yung kanyang bakit? Alam niyo po why? Because he or Daniel devoted to God. Why Daniel pray consistently? In spite or despite doon sa ganyang threat. Ikaw tayo, gusto mo pumunta, ilagay ka, ihulog ka sa yungib ng leon, nandoon yung mga leon. O, di ba? So, ang kapalit nun, prayer. Huwag kang mag-pray. Kung ayaw mong pumunta ron. Okay. Ano yung gusto mo? Mag-pray ka at pumunta sa lion o lions din? O hindi ka mag-pray, pumunta sa impyerno? Hello? Kasi yung prayer matters. Sabi mo nga, prayer matters. Bakit po? Ito po yung isang buod ng relasyon mo. Ito po yung pinaka-core value ng relationship mo kay Lord. Subukan mong hindi mo kausapin si Lord ng 30 days. Hindi ko alam kung ano mangyayari yung relasyon mo sa Kanya. Andiyan pa po ba kayo? Ikaw yata, okay lang sa'yo, 30 days, di mo kausapin si Lord eh. Okay lang ba sa'yo? Hindi, isang linggo, huwag mong babasa ng Bible. Okay, mayroon po ba dito? Yung mga iba, gusto eh. Okay lang yata sa kanila. Mga kapatid, our relationship to God matters. Okay? Bakit consistent ulit si Daniel? Devoted siya sa Panginoon. Parang si Pablo, to live is Christ, to die is gain. Kung ito ang magiging kapalit, parang yung kanyang kaibigan tatlo, Shadrach, Meshach, Abednego. Kung hindi kami iahon, hindi kami tulungan ni Yahweh, okay lang, huwag kaming sasamba dyan. Itapon kami sa pugon na naglalagablab, okay lang. Hindi man kami tulungan ni Lord, okay lang. Pero ang maganda, tinulungan. Amen? Sabi mo ko sa iyong katabi, hindi ka ilalagay ni Lord sa isang pangyayari na ikaw ay malulugi kapag ikaw ay tapat sa Kanya. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! Okay. So makita po natin yung devotion. Usapan po natin. Kaya nga po, yung devotion po natin, ako po personally talagang ayaw ko na hindi ako makapag-devotion. Okay, kaya laging may notebook ako, dala-dala ko lagi notebook, Bible at notebook, nakasulat yung devotion. So doon po kasi sinasabi ko, Lord, devoted ako sa iyo. Ano man ang mangyari, ano man yung aking maranasan, devoted ako sa iyo. Amen? Bakit? Your why drives you to your devotion. Yung bakit mo, yung dahilan mo, yun yung magdadrive sa iyo. Yun yung magdadala sa iyo patungo dun sa devotion mo kay Lord. Yung commitment mo sa Diyos. Okay? When you know your why, it is easy for you to decide. Maraming mga tao hirap magdesisyon. Bakit? Hindi nila alam ang dahilan kung bakit. Hindi malinaw sa kanila, hindi clear. Hindi clear sa kanila yung kanilang why. Okay? Amen? Naintindihan niyo po? Okay. Minsan nga, yung mga iba, hindi nila alam kung bakit sila nandito sa mundo. Eh. Tanong mo yung katabi mo, alam mo ba kung bakit ka nandito sa mundo? Kapag hindi mo alam, ang hirap ng buhay. Gusto ko pong sabihin sa inyo, kapag ang isang tao hindi niya alam ang dahilan kung bakit siya nandito sa mundo, hindi mo mai-enjoy ang buhay. Hello? Kasi po yung purpose ng Diyos, yun nagbibigay ng meaning sa buhay natin. Yun yung nagbibigay ng tinatawag po nating disenyo sa buhay po natin. Dito mo nakikita. Okay? Yung dito mo na-appreciate yung ganda ng buhay. Kapag alam mo yung dahilan kung bakit ka nandito. Amen? Okay. Pangalawa, umasa kang ikaw ay magkakamali. Pastor, parang iba yata yung mga sinasabi mo ngayon. Hindi po. Totoo po yan. Alam niyo po, minsan, yung mga tao hindi nakakapagpatuloy, nagkamali lang, ayaw na.
Kaya sinabi ko po dito, umasa ka. Ibig sabihin, expect that one day, okay ka, one day you failed. Amen? Amen? At sa failures na pwedeng mangyari sa iyo, kapatid, hindi ibig sabihin na yun na yung ending. Hindi ibig sabihin na ikaw ay aayaw na, kundi kailangan consistent ka pa rin. Paano mo malalaman ng isang tao na consistent pa rin? Kapag may mga pagsubok sa kanilang buhay, pero nagpapatuloy, consistent pa rin siya. Umasa ka, being consistent is not the same of being. Iba yun. Sabi mo sa katabi, iba yun. Iba yung pagiging perpekto sa pagiging consistent. Hello? Maraming mga tao ang tataas ng standard, magkamali, mag-fail, ayaw na. Di ba mas maganda yung nag-fail ka? Yes, Lord, nag-fail ako, pero consistent pa rin ako, tulungan mo ako, tuloy-tuloy pa rin. Gusto ko pa rin marating kung ano yung inihanda at plinano mo sa akin. Amen? Okay. So, being consistent is not the same of being perfect. Okay? Kaya umasa ka na ikaw at ako ay magkakamali. Amen? You will not become consistent without failures. Anong iniibig mo sabihin yan, Pastor? Ito-tolerate ba yung failures? Ibig sabihin, okay lang ba? License ba yung failures? Magkamali na lang? Hindi naman. Huwag mong sasadyain, kapatid. Amen? So, momentarily failures is actually part of the... Amen. Sino sa inyo marami ng pagkakamali sa buhay? Sino sa inyo yung mga decision mo hindi nag-prosper? Sabi mo ko sa inyong katabi, part of the process yan. Bahagi ng pagproseso sa iyo ng Diyos. Hindi ibig sabihin na nag-failed ka, hindi ka nag-prosper sa isang bagay, sa isang plano, sa isang goal ng buhay mo. Hindi ibig sabihin nag-failed ka, yun na yung ending. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Number 3, magtiwala sa proseso. Gusto mong magpatuloy to be a consistent life, gusto mong mag-grow sa consistent life, number 1, alamin mo ang bakit. Alamin mo ang iyong bakit. Pangalawa, umasa kang ikaw ay magkakamali. Okay? Sa kabila ng nagkamali ka, consistent pa rin. Amen? And then pangatlo, magtiwala sa proseso. Okay? Lahat ng mga bagay na shortcut, hindi galing sa Diyos. Wala pong shortcut. Sabi mo sa katabi, walang shortcut. Okay? Alam niyo po ang problema natin sa panahon natin ngayon? Okay? So, yan po yung tinatawag na mas marami po yung mga tao na ini-enjoy nila yung moment kaysa yung process. Tingnan po natin to. The king was overjoyed and gave orders to lift Daniel out of the den. And when Daniel was lifted from the den, no wound, praise the Lord, was found on him. Basahin nga po natin yung yellow na yan. Failures is the part of process. Bahagi siya ng proseso. Ano sabi natin kanina? Magtiwala sa proseso ng Diyos. Si Daniel, ganun man ang nangyari, kung tutuusin, Lord, bakit naman, sarap, ang ganda nga, gusto ko yung mananalangin, pero bakit kapag inalaw mo naman, na pinayagan mo naman yung batas? Alam niyo po, minsan, ang Diyos, kailangan lang talagang lumalim po tayo. Okay? May mga pagkakataon sa buhay natin, sa bansa po natin, di po ba? Siyempre, ayaw natin yung SOGI bill. Ayaw natin. Ayaw natin na ma-approve yung divorce. Ayaw natin na ma-approve yung annulment. Okay? Pero minsan may mga pagkakataon, inaalaw. Hindi man gusto ni Lord, inaalaw. Inaalaw na mangyari. Hindi. Kayo ba naman, tignan niyo po, bakit inalaw ni Lord yung batas na walang mananalangin 30 days? Pabor sa kanya yon. Hindi yun katotohanan. Gawa ng dyablo yun. Pero inalaw niya. Hello? Hello? Amen?
Bakit inalaw niya? Kayo po ba, natanong niyo po ba, yung mga nangyari sa inyo, yung mga nangyari sa akin, na kung titignan mo, ay hindi naman ito, kung titignan mo, ayaw naman ito ng Diyos eh. Pero bakit inalaw niya? Kasi gusto ka ni Lord, gusto ako ni Lord, na idaan sa proseso. Bakit? Kapag ikaw ay napoprocess, ikaw ay mas lalong nagtitiwala sa Diyos. Amen? Because he had trusted in his God. When did Daniel learn to trust God? Kailan natutunan ni Daniel na magtiwala sa Diyos? Kailan? Ha? Kailan po natutunan? Natutunan po ni Daniel na magtiwala sa Diyos. Yung kanyang patuloy na pagluhod sa Panginoon. Hindi yung panahon, no? Hindi lang sa panahon na siya ay nasubok, kundi maging sa panahon na siya ay nakikipagniig sa Diyos. Kaya kung kapag ikaw ay prayerful, nadidevelop yung pagtitiwala mo sa Diyos. Kasi mas lalo mong nakikilala ang Panginoon. Kapag ikaw ay dumadaan sa mga pagsubok, sa proseso, sa buhay, ikaw ay mas lalong nagtitiwala sa Panginoon. Bakit? Mas lalo mong nakikilala at nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos kapag tayo may mga pagsubok at mga paghamon. Lalo tayong tumatatag. Amen? The fruit of consistency is not immediate. It's a process. Ulitin po natin. Ang fruit ng consistency, hindi yung immediate, biglaan. Andiyan na, gusto, andiyan na. Amen? Hindi. Proseso. Kaya ito po yung bridge ulit, yung consistency, ito yung bridge. Proseso mong dadaanan to. Kaya even si David, prinuseso po ng Panginoon. Kaya sabi ni David, Lord, even though I walk through the valley of the shadow of death, Lord, pwede bang tanggalin mo ako dyan? Pwede bang hindi ako dumaan dyan? Pwede naman kung tutuusin. Pero si Lord, gusto niya dumaan tayo doon. Yung valley of the shadow of death, maaring ito po yung tinatawag po nating mga testing and trials sa buhay. Ito po yung mga hindi natin ini-expect na bakit nangyari to. Hindi ako deserve na mangyari to. Pero pinahintulot ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Pinoproseso ka ng Diyos. Dahil sa panahon na ikaw ay pinoproseso, nahahayag ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang sabi po ni Pablo, kung kailan ako mahina. Ay, walang magtutuloy. Kung kailan ako mahina, doon naman ako nagiging malakas. When I was weak, then I'm strong. Process. Amen? Ang paggawa ng longganisa, hindi ko po alam, pero alam ko, kaya po tinawag na process meat. Prinoseso po yan. Amen? Kaya siya masarap. Pero hindi siya healthy. Amen? Okay. Di ba mas masarap yung naproseso ka, di po ba? At pagkatapos, healthy ka o fruitful ka. And yung fruitfulness, sabi natin, hindi siya immediate. It's a process. We are the lovers of the process, not moments. Amen? Maraming mga kabataan, gusto nila yung moment. Pagkatapos, after that moment, after that time, wala na. Ayaw nila ng process. Gusto nila yung highlights, that moment. After that moment, wala na. Mag-fade na naman. Ang itsura na naman yan, lungkot na naman. Wala na. Pero kapag may moment na naman, yun na naman. Hello? Sabi mo nga sa iyong katabi, you are a lovers of process, not moment. Amen? Pinoproseso tayo ng Diyos. Hallelujah. So purihin po ang Panginoon. Nakita po natin, when you want to grow in your consistency with your relationship to God, alamin mo yung bakit mo. Pangalawa, umasa kang ikaw ay mag-fail.
Okay? Kasi nga, ang hirap eh. Ang hirap. Ang magiging hadlang kasi yan, kapag nagkamali ka, parang ayaw mo na. Alam bang dun sasamantalahin ng kaaway na ikaw ay udyukan ng udyukan. Let us not become weary in doing good. For at the proper time, process. Sabihin natin, process. For at the proper time, we will reap. Mga kapatid, kapag ikaw, sa tingin mo, consistent ka ngayon, pero dumating yung mga challenges, mga trials and testing, di ko po alam yan, yung iba't ibang pinagdaanan natin. Ang sabi ng Panginoon, maramdaman mo yung salita ng Diyos. Anak, do not become weary. Ano kaya sa tingin mo kapag sinabi ni Lord sa iyo yan? My son, my daughter, do not become weary. Ano yung expectation mo pag sinabihan ka ni Lord ng ganyan? Do not become weary. Okay? Ano yung pakiramdam mo? Pakiramdam ko sa akin siguro excited ako. Hindi dun sa nangyayari sa akin at that moment, kundi excited ako dun sa outcome ng sasabihin niya. Yung outcome ng ipaparanas niya. Kasi naniniwala ako pag ganyan ang sinabi ni Lord, mayroong kasunod. Maging tapat lang ako, magpatuloy lang ako. Kahit minsan sumasablay tayo, pero tuloy pa rin ako. Tuloy ka pa rin. And then, sabi ni Lord, ano yun? Ano yun? You will reap. At the proper time, you will reap. A harvest if we do not give up. Sabi mo ko sa katabi, be persistent. Be consistent. Be faithful. Amen. Mayroong harvest. Mayroong pag-aani. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Where is God calling you to be consistent? Ito yung challenge ko. Saang area ng buhay mo, tinatawag ka ni Lord na maging consistent? I believe na sa oras na ito, mayroong area sa buhay natin na tinatawag ka na maging consistent. Pastor, tinatawag ako ni Lord, maging consistent ako sa ano? Pagpunta ko sa church Sunday after Sunday. Hindi ko alam, pero maaring yan. Pastor, tinatawag ako ni Lord na maging consistent. Babasa ako ng word niya araw-araw. Pastor, ito, sakto yung ano ngayon, yung message ngayon ni Lord kasi bihira na akong makapag-pray. Tinatawag ako ni Lord na maging consistent sa aking prayer life. Tama yung mensahe mo, Pastor. Kasi halos wala akong panahon sa Panginoon. Tinatamad akong kilalanin siya. Wala akong pagnanais. Diyan ako tinatawag ni Lord na maging consistent. Mga kapatid, tingin po kayo sa akin. Ang pagiging consistent ay hindi natin kaya kapag wala ang tulong ng Diyos. Alam niyo po ang model ng consistency, walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus. Hebrew 13:8. Hebrew chapter 13 verse 8. Jesus is the same yesterday, today, and forever. In order for you to become consistent with your relationship with God, look unto Jesus. Amen? Look unto Jesus. Tayo po tayong lahat. Look unto Jesus. Look unto Jesus. Alala niyo po, yung Hebrew chapter 12 verse 1. Look unto others, look unto yourself, and look unto Jesus. Nakita po natin yung points na yon, yung tatlo na yon. Basahin ko lang po sa inyo, just encouragement to each and everyone. Again, meditate po natin yon. Saang area ka ng Diyos tinatawag ng Panginoon? Saang area ng buhay mo tinatawag ka ng Panginoon na maging consistent? Basahin ko lang po ang Revelation chapter 12 verse 11. Mga kapatid, hayaan mo sa oras na ito. Tanggapin mo ang mensahe at salita po ng Panginoon.
Revelation chapter 12, verse 11. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo. Nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Ibig sabihin, pagka ikaw ay nagtagumpay, naging consistent ka, hindi dahil sa iyong lakas, dahil sa aking lakas. Kaya nga, with God's help, we will become consistent. Without God, we will not become consistent. Eh, sabi po dito, nagtagumpay sila. Bakit? Sa dugo ng kordero. Sa pamamagitan ng kanilang pagpapatuo. Yun niyo po, yung testimony. Amen? Kaya yung testimony po ng ibang kapatiran po natin, nagpapalakas sa atin upang magkaroon tayo ng tinatawag natin spirit of consistency. And then yung pangatlo, ang sabi po dito, buong puso nilang inialay ang kanilang buhay hanggang kamatayan. Alam niyo po ba na ang pag-aalay natin ng buhay sa Diyos ay hanggang kamatayan? Wala pong bisa ang pag-aalay mo at pagsuko ng iyong buhay sa Diyos kung hindi aabot hanggang kamatayan. Amen? Ano yung mensahe ni Lord? You need to be consistent with your relationship with God until my last breath. Amen? Let's worship the Lord saglit. Hallelujah. Sige po, purihin po natin ang Panginoon. Salamat po. Tinawag mo akong anak, niyakap mo at hinagkan kay lawak ng pag-ibig mo sa aming makasalanan. Dinamitan mong kay ganda nakaray, nilimot na kay lawak ng pag-ibig mo sa aming makasalanan. Tinawag mo akong anak, niyakap mo at hinagkan kay lawak ng pag-ibig mo sa aming makasalanan. Dinamitan mong kay ganda nakaray, nilimot na kay lawak ng pag-ibig mo sa aming makasalanan. O Diyos, aming Ama, tumatakbong patungo sa akin, sa kabila ng aking karumihan, pag-ibig mo'y di nagbago sa'kin. Tinawag mo akong Mga kapatid, ano ba ang mahalaga sa buhay mo? Kung ano yung pinakamahalaga sa buhay mo, naniniwala ako na ito ay maipagpapatuloy mo. Kung ang Diyos ang pinakamahalaga sa buhay mo, kung ang relasyon mo sa Diyos ang pinakamahalaga sa buhay mo, I believe sa tulong ng Panginoon, makakapagpatuloy kang maglingkod, makakapagpatuloy ka sa iyong pananampalataya, makakapagpatuloy ka na kilalanin siya, makakapagpatuloy ka na sumunod sa Kanya. Lahat po na nandito, maaari po ba nating ibigit ang ating mga mata?
ito, ramdam ko ang pagkilos, ang presensya ng Diyos na lumulukob sa ating kalagitnaan. Inaabot niya ang ating mga kamay upang minsan pa palakasin, upang minsan pa i-comfort, i-encourage, i-challenge. Hayaan mo sa pagkakataong ito, kung ikaw man ay nakakaranas ng kalungkutan, ng pag-aalala, ng pangamba, ng takot. Ikaw man ay nag-i-struggle ngayon dun sa iyong mga nagawang kasalanan even in the past. Inuusig man tayo minsan, binabalik-balikan ng kaaway sa ating mga nakaraan at sinasabing wala tayong pag-asa o kakayanan na makapagpatuloy, o sinasabing hindi tayo karapat-dapat na mahalin at ibigin ng Diyos. Ang lahat po ng yan sa pangalan ni Jesus ay pawang kasinungalingan. Ang Diyos ay naghahayag ng katotohanan na ang sabi niya, do not be worried, my son. Do not be worried, my daughter. Do not give up. Do not give up. At the proper time, you will reap. Kapatid, maging consistent ka with your relationship with God. Ano man yung sa tingin mo mga hadlang, unahin mo lagi ang Diyos. Huwag mo siyang ipagpapalit sa anumang bagay, sa anumang rangya, ng anumang bagay dito sa mundo na ito'y lilipas, kukupas at biglang mawawala. At maging ang ating buhay, pagdating ng tamang oras, tayo rin po ay lilisan sa mundong ito. Pero maraming salamat, tinanggap mo ang Panginoon sa panahong ito. Darating ang oras at araw, tatanggapin ka rin niya at ako sa kanyang kaharian. Yan ang tunay na relasyon na pinahalagaan mo, tunay na relasyon na nirespeto mo, tunay na relasyon na pinagpatuloy, pinaglaban. At ngayon, ipaparanas ng Diyos ang kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Taas po natin ang ating mga kamay. Ama, minsan pa, tulungan mo kaming maging consistent. Ama, minsan pa, salamat sa mga aral na tinaranas nyo, iminulat nyo po sa amin. Ama, minsan pa ang bawat nakataas ang kamay, ano man ang pangangailangan, higit na pangangailangan, na ikaw lang ang nakakaalam, na alam nyong makakabuti lamang, na ito'y hindi pansamantala, kundi pangwalang hanggan, na alam po ninyo na ito po'y magdudulot ng pagpapala sa maraming tao, hindi pansarili lamang. Sa pangalan ni Jesus, ibuhos ng Diyos ang kanyang masaganang biyaya upang ikaw at ako'y baguhin, upang ikaw at ako ay palakasin, pagalingin, pagpalain, upang ikaw at ako ay patuloy na yakapin sa kabila ng sitwasyon ng iyong pinagdaraanan. Maranasan mo ang Diyos tapat. Pagtiwalanan natin ang Diyos na siya'y tapat at totoo sa lahat ng kanyang sinasabi. Maraming salamat, Panginoon. With your help, we will be consistent with the relationship that you have given to us. Mga kapatid, hallelujah, ang calling ng Diyos ay hindi lang isang kaloob, kundi ang calling ng Diyos sa'yo ay isang tungkulin, isang pananagutan, isang accountability. Kaya kapatid, gampanan mo ang calling ni Lord, hindi lang bilang isang kaloob, kundi bilang tungkulin. Magpatuloy, be consistent in Jesus' name. Hallelujah. Minsan pa uwitin natin, tinawag mo akong anak. Hallelujah. Purihin ka. Come on, church, sing. Tinawag mo akong anak.
sa katabi mo, magpapatuloy tayo habang buhay. Amen? Maglilingkod sa Diyos. Maglilingkod tayo sa Panginoon. Amen po ba? At habang tayo ay umaawit, pwede bang kamayan natin ang ating mga kamay? Sige po, tayo po yung umawit muli sa ating Panginoon. sa ating lahat. Hallelujah, glory to God. Sige po, maupo.